Paano mag-file ng 2025 Annual Income Tax Return? Ang deadline nito ay every April 15. Since 2025 ito, ang deadline niya ay April 15, 2026. Maaga tayo mag-file ngayon para maturuan natin yung mga nagtatanong kung paano mag-file ng kanilang annual income tax return. Disclaimer lamang na ako po ay personal na mag-file ng income tax return online. Ako po ay isang professional at saka income mix. Sa madaling salita, ako po ay empleyado at the same time meron po tayong other source of income o yung professional. Kaya nakataga ko as mixed income earner. Paano ba natin malalaman kung kinakailangan natin na mag-file ng annually ng ating ITR? Ma-check nyo ito sa inyong Certificate of Registration o yung 2303. Ito yung sample natin. Nakalagay siya sa tax type. So, individual income tax. Since February na ngayon, ayan, ang deadline niya is every on or before April 15 each year covering income for the preceding taxable year. Bago tayo mag-proceed, click nyo muna yung subscribe at like at share para makatulong din kayo sa ibang mga nagtatanong. Share ko lang din muna yung ating Bible verse for today from Romans chapter 13 verse 1. Everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Tara, proceed na tayo. Open nyo lang yung offline na EBIR forms. Kung wala pa kayo nito, mag-download lang muna kayo at mag-install sa inyong computer. Fill up nyo lang yung mga kinakailangang detalye dito, yung PIN number, RDO, line of business, taxpayer's name, address, zip code, email address. Then, hanapin na ninyo yung list of BIR forms. Ang pinili ko dito ay itong 1701 B2018 Annual Income Tax Return, New. Since mixed income earner tayo, ang kailangan ko ditong attachment ay yung aking 2316 noong 2025 at yung mga 2307 na mga pumasok na aking other source of income. Pag nag-go nyo na itong 1701 V2018, magpuproceed na agad dito yan. Ito yung page 1, pilapan nyo yung mga details na kinakailangan ni BIR form. Hindi ko na siya isa-isahin kasi kailangan nyo lang. Tuturuan naman kayo ni BIR forms kung ano yung mga field dito na kinakailangan pilapan. So, ito yung mga example natin. Pilapan nyo lang dyan. Dito sa sample natin, isang pinilapan ko rito sa page 2. Yes, sa page 2, yung details ng aking current employer, yung PIN number niya, at yung, ito nakalagay, yung ating gross compensation income from present. Input nyo lang dito yung kung ano yung nakalagay sa inyong 2317, ay 2316. Ayan, nakalagay na dito yan. Then, save nyo lang din siya guys para hindi mabura yung inyong ini-input. Nakikita nyo dito nakalagay. Itong sample natin sa 2316, ito nakalagay. Tapos yung tax due, nakalagay naman dito yung tax withheld. Next is, ito naman tayo sa page 3, kung ano yung nakalagay sa inyong mga 2307. Yung nakalagay na sales revenues, yan, nakalagay dyan. In-input ko lamang po. Pagkatapos nun, wala naman ng gaano dito. Ayan, sa page 3, ito wala na rin. Sa page 4, ayan, wala na rin. Magre-reflect lang dito. Sa page 4, yung aking, nakalagay dyan, yung creditable tax withheld. Input nyo lang dyan yung nakalagay sa inyong 2316. Ayan, halos kompleto naman na siya.
Then kinlik ko lang yung save at validate at pagkatapos ay pinread ko muna yung ating 1701. Pagkatapos, kinlik ko na yung submit or final copy. Tapos may magno-notify lang sa kanya na ganito, are you sure you want to submit? At pagkatapos, i-click nyo lang itong Terms of Service Agreement. Tapos magpo-proceed na po siya ng submit successfully. Ayan. After mga few minutes, ayan, halos mabilis lang mag-confirm si BIR. Ito na yung confirmation na nakapag-submit tayo ng BIR forms. Reminder lang is mag-file ka ng maaga upang hindi ka ma-delay. Of course, wala rin penalty kapag on time tayong mag-file nito. Kung may mga katanungan ka, comment ka lang. Huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe. Paki-share na rin para makatulong kayo sa iba. Message nyo lang ako kapag meron kayong kinakailangan na tanong o masagot ninyo o masagot ko ang inyong mga tanong rather. Salamat and God bless.